excuse from making those statements because the DOJ is in the forefront of the investigation. Iyan ang ilag na sagot ng PNP ng tanungin hinggil sa isyong kinasasangkutan ng mga pulis sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Pero paglilinaw nila, nakikipagtulungan ng pambansang pulisya sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa kaso. At nang tanungin hinggil sa mensahe sa mga tauhang nasasangkot, We'll ensure that the rights of everyone is protected. nito lamang Sabado ay dinitalya ni Julie Patidongan alias Totoy sa Billionaire News Channel kung paano North Shore hanggang mamatay ang mga nawawalang sabungero sa kamay ng di umano'y mga pulis. Binubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, inaano. May video kasi ako niyan noon. Ang National Police Commission naman sinabing kung totoo ang kwento ni alias Totoy, kailangang maaksyonan agad ang kaso. Kung ang police ang lifespan niya hanggang 56 years old, at 4 years ago lang ito, most likely ang mga police na involved nasa active service pa. So hindi po pwede na kung sila talaga involved dito, manatili sila sa active service, kailangan talaga may gawing aksyon kung sakasakali. Tumanggi munang idetalye ng NAPOLCOM ang bilang, ranggo at assignment ng mga pulis na iniimbestigahan nila hinggil sa missing sabungeros. Pero dagdag ng ahensya, may mga lumutang na ilang posibleng witness na nais raw ibahagi ang kanilang nalalaman para sa ikalilinaw ng kaso. Kung hawak man nga ng PNP itong si alias Totoy, sabi dun sa news, at kung meron ng ibang affidavits yung mga kamag-anak na maaring hawak na ng DOJ, wag sanang kalimutan, ulitin ko sa lahat ng mga nasa gobyerno, wag sanang kalimutan na i-file ang kaso sa National Police Commission at si alias Totoy mag-file dito. Nauna nang sinabi ng Justice Department na may 15 pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Noong 2022, 5 pulis ang sinibak sa serbisyo kaugnay sa abduction ni Ricardo Lasco, isang master agent ng Isabong na dinukot sa kanyang tahanan sa San Pedro, Laguna noong 2021. Nakahanda na ang standby fund na 3 bilyong piso mula sa DSWD para sa mga kalamidad ngayong taon. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, naka-prepossession na rin ang 3 million pesos worth ng relief stockpile sa kanilang mga warehouse, mga LGU at mga private organization sa buong bansa para madali itong maipamahagi bilang tugon sa mga maaapektuhan ng mga kalamidad. Sa datos ng Office of Civil Defense, higit 3,700 na pamilya o 13,006 na individual na ang apektado ng Bagyong Bising. Mula sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Nagka-landslide din sa Barangay Birak sa Itogon, Benguet, kung saan higit 10 pamilya ang naapektuhan. Nasa 739 na pamilya o 2,374 na individual naman ang naiulat na inilikas dahil sa pagbaha sa 7 barangay na nasa paligid ng Tumaga River sa Zamboanga City, bunsod pa rin ng pananalasa ng Bagyong Bising nitong Sabado. Ayon kay Mayor Kaimer Olaso, activated na ang 7 evacuation center kung saan nasa higit 2,000 pa ang nananatili sa mga shelter. Nakaantabay rin sila sa inaasahang magiging epekto sa pagbabalik ng bagyo sa PAR. Kita naman sa video at mga larawan nakuha ni Lester J. Raira na nawasak ng malakas na hangin at ulan ang ilang nipa cottage ng resort sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. Ilang lugar din sa Bataan at Baguio City ang nakaranas ng baha nitong Sabado dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang kanyatagay na kakasahangin na maabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Pa-northeastward ang pagkilos sa bilis na 15 kilometers per hour. At ngayong gabi nga, inaasahan natin na ito ay papasok ulit sa ating area of responsibility at ngunit magiging mabilis lang naman po, no, dahil nga bukas na umaga inaasahan natin na lalabas na rin po ito agad ng ating PAR. Kaya po ngayong alas 5 ng hapon ay nagtaas na rin po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa may bahagi po ng Batanes dahil yan po yung kung makikita po natin yung location ni Bising, malapit na po ito dyan sa may Taiwan area na kung saan malapit rin po sa may Batanes kaya nahahagip itong Batanes area. Ayon sa Senadora, dapat unahin ang pagkakaisa ng lahat ng magkakaalyado at pag-aralan
ang mga nangyari sa nakaraang halalan para matutunan ang mga aral na magagamit sa mga susunod na eleksyon. Dagdag pa ni Ontiveros, ito rin ang tamang panahon para simulan ang pagbuo ng pinakamatibay na slate para sa 2028 elections na kayang lumaban at manalo. Binalaan niya ang sangkot sa droga, korupsyon, child porn, human trafficking, illegal gambling at illegal quarrying. Sinabi ni Baricuato na minamanmanan na sila ng mga pulis at hahabulin ang mga kriminal. Git ng gobernador, itigil ang illegal na gawain. Ito na anyang huling warning. Umalis na ngayon o harapin ang buong bigat ng batas. Itong naghahangad na maging susunod na ombudsman, isa sa pinakakilala, si Justice Secretary Boying Remulla. Ang 17 candidates isi-screen ng Judicial and Bar Council bilang bahagi ng constitutional process para pumili ng susunod na ombudsman. Siya ang nag-iimbestiga at naghahain ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Kasama na riyan ang plunder, graft at mga paglabag sa Code of Conduct. Ang term, 7 years at walang reappointment. Kilalang alay ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla at siya ang may pinakamatunog na pangalan sa listahan. Siya ang nauugnay sa high-profile cases sa DOJ, kabilang na ang ICC investigation kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa nominees si Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan. May mahabang karera sa judiciary mula RTC hanggang Supreme Court noong 2020. Kabilang din sa listahan si retired Justice Mario Lopez at si Kim Jacinto Henares, dating BIR Commissioner noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakilala siya sa matinding paghabol sa mga tax evader at aggressive tax reform programs. Nasa listahan din si Michael Aguinaldo, dating COA Chair na namuno sa mga pandemic audit report. Kabilang din sina CHR Commissioner Beda Epres, CA Justice Bautista Corpin, Sandigan Bayan Justice Michael Musni at retired Justice Stephen Cruz. Pati mga retired at active judge naghain din ng application, gaya ni na RTC Judge Jason Rodenas at retired Judge Benjamin Turgano. Lahat sila dadaan sa interview ng Judicial and Bar Council. Pagkatapos nito, magpapasa ang JBC ng shortlist sa Pangulo na may final say sa appointment ng next ombudsman. Ang mapipili, papalit kay Ombudsman Samuel Martires na magtatapos na ang 7-year term ngayong Hulyo. Posibleng kasama sa majority block sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Yan ang binunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa isang radio interview. Ang dalawa ay kilalang bahagi ng oposisyon. Higit 13 senators na raw ang nagpahayag ng suporta para ma-retain si Senate President Chis Escudero. Enough para bumuo ng isang solid majority block sa 20th Congress ng Senado. Yan din ang unang pinahiwatig ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang linggo. Sakaling makapasok nga sa majority sina Aquino at Pangilinan, posibleng pamunuan nila ang committees na swak sa kanilang expertise. Base kasi sa Senate tradition, ang majority ang unang nakakakuha ng committee chairmanships. Kaya posible umanong mapunta kay Pangilinan ang Committee on Agriculture, habang una nang sinabi ni Aquino na target niya ang Committee on Education. Posible rin umanong maging bahagi ng pro-cheese bloc ang ilang Duterte allies. Pero paglilinaw ni Estrada, wala pang assurance kung totoo nga ito dahil pwedeng magbago ang isip ng sinumang senador. Sa ngayon, wala pang konkretong planong ibinabahagi ang oposisyon. Ang final composition ng Senate blocks nakatakdang mag-unfold sa araw ng SONA ni PBBM sa July 20.